Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Elmer B. Hugalbot. Sabi lang niya, Tamba, ikaw ba yan? Isinare ni Elmer Hugalbot ang press release ng Anti-Money Laundering Council. Sabi dito, Court of Appeals issues another freeze order against assets of a legislator linked to flood control anomalies. Basahin ko ang press release ha. The Anti-Money Laundering Council has taken action against another public official as it continues its probe of flood control project anomalies. On 23 April 2026, the Court of Appeals issued a freeze order on the properties of a prominent incumbent legislator, a business associate, and a corporate entity that were found to have involved in the flood control anomalies. The CA found probable cause to link their assets to plunder under Republic Act number 7659 to direct and indirect bribery, to revise penal code in violation of the anti-graft. The freeze order covers a wide range of assets including 25 bank accounts and 10 policies registered under the name of the said legislator. They also include 27 They also include 27 bank accounts, 10 insurance policies, yan. And 1 investment account under the name of the legislator alleged, business associates, and 2 bank accounts, 7 property accounts, and 1 real estate property registered under the name of the corporate entity. The filing of this petition for freeze order underscores them. Yun. So, meron ng freeze order. Klaro. Ang tanong ko dito sa ALMC, bakit hindi nila pangalanan yung legislator? Ano ba ito? Anong dahilan? Bakit hindi nila pangalanan? Duda ako dito sa AMLC ngayon. Sa totoo lang ha, noong unang panahon ni PRRD, wala akong problema. Mga matitino ang AMLC noon. Ngayon, nakakapagtaka dahil halos 1 week pa lang yung executive director nila kagad. Ka-appoint lang ang executive director ng AMLC, sumabak kagad sa hearing. Then nagpasabog laban kay VP Sara. Yung pala wala namang kabuluhan yung pasabog nila na 6.7 billion total bank transaction ng mag-asawang Duterte for the last 20 years. Ano yun? Mind conditioning? Ipaniwala sa taong bayan na sobrang yaman ng mag-asawang Duterte. Hindi naman kami bobo na hindi namin ma-analyze yung net worth is different from total bank transactions. Parang ang tingin nila sa taong bayan, nitong AMLC, kasama na ang Committee of Justice ng Kamara, hindi nag-iisip. Sumagot nag-press conference ang legal team ni VP Sara na handa silang magsasalita on the legal forum, which is yung impeachment court. At sinabi ni kampo ni VP Sara na sa April 29 ay hindi ulit siya sisipot. Mabuti. Dahil what's the use na magpapakita ng ating Vice Presidente sa isang hearing na wala naman siyang makuhang hustisya. Dahil lumalabas, ang hearing ngayon ng Kamara is, demolition job kay VP Sara. Mabuti na lang ngayon at age of social media, madaling nare-refute yung mga ganong naratibo na sobrang yaman. Ito na yung illegal, unexplained wealth ng Vice Pangulo dahil 6.7 billion bank transaction. Simple logic lang yun na ang iyong bank transaction hindi equivalent sa imong tunay na yaman. Yung mga suspicious
transaction report ng bangko papunta sa MLC, it does not equate, hindi ibig sabihin na may kasalanan na si BP Sara. Kaya nga suspicious pa lang eh. Kung totohanan itong AMLC sa kanilang trabaho, kung talagang may paglabag sa batas si BP Sara sa kanyang bank transaction, di gawin nyo ang trabaho nyo, sampahan nyo si BP Sara ng reklamo sa DOJ. Ganun lang yun kasimple. O ang tanong, nasaan yung kaso? Sige, kasuhan nyo si BP. Pang maaga pa, baka mamaya, mabaliktad ang pagkakataon, ang AMLC ang kasuhan ni BP Sara sa mga pinagsasabi nila na So, good luck. Anti-Money Laundering Council. Sino ba ito? May idea na ako. Sabi lang niya, Istambi, ikaw ba yan? So what's the use na hindi nyo pa pangalanan ang legislator? Pinoproteksyonan nyo pa rin? Ganun ba? Sinimulan nyo naman lang siyang gipitin, di gipitin nyo na. Bakit hindi nyo pangalanan? Wala talaga. Hindi ko na maintindihan ang ating amlak na yun. Hindi katulad nung nakaraang administrasyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.